Hello, welcome sa Love Josie sa bagong segment natin na Kwentuhan with Mommy J. At ngayong araw, isang karangalan po ang makapiling natin. Ang isa sa mga tinitingala sa ating komunidad dito sa Dubai, lalo na pagdating sa community service, walang iba kung hindi Sir Erdy. Hello! Ayan, alam niyo sobrang busy siya pero ngayon talaga wala siyang nagawa kung hindi di ba? Sir Erds, kumusta po? Mabuti naman, Madam Josie. Okay. Sir, pag-usapan natin, alam kong ikaw ay isa sa mga respetadong nilalang. Nilalang talaga, di ba? Oo. Kaya nga nanginginig ang ating mga tech ngayon, di ba? Dahil si Sir Erdy na dito. Bakit ka mo? Kasi po, ang isa sa mga pangalan na tawag nila kay Sir Erdy ay Direk. Tama po. Kung papaano siya napunta doon sa palayaw na direct, aalamin natin yan maya-maya. Sir Erdy, magkwento po tayo ngayon kung paano tayo nagsimula ng buhay natin dito sa Dubai. Ito po ba ay una na bansang pinuntahan ninyo palabas ng Pilipinas? Pangalawa. Pangalawa! Oy, Okay. ano yung una? Galing ako ng Singapore. Ilang taon ka doon? 1 year ako sa Singapore. Na-involve ako sa isang integration company. The company name was O'Connors. It's a British company. Doon ako mas nahasa yung aking capability para mag-design ng mga television studio, mga technical setup about broadcasting television. So, Sandali. Kaya nanginginig yung nag-ayos ng set. Kasi andito si Derek. Sige, so ituloy natin yan. Para lang maintindihan na kung bakit kailangan mag-setup na sila 2 hours before ka dumating. So, after that, nung nasa bakasyon ako from Singapore to Pilipinas, naka-receive ako ng call. Yung call na yan galing dito sa Dubai. Mm-hmm. Nung sinagot ko, galing siya sa isang napakalaking telecoms company dito sa UAE. Immediately, in-schedule ako for panel interview via phone. 2 days after, nag-call na naman sila, yung telecoms company dito sa UAE. Then, nasa panel interview na ako. Yung sounds Arabic, yung syempre nasa UAE. They asked me about my technical capabilities, which I somehow passed the interview. I took at least around 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes sa phone on that interview. After that, sabi nila, magkano ang asking mo? Nung sinabi ko, they said, yes. So, okay, then the rest is history. Iba talaga ang Pilipino. Magagaling kasi talaga tayo, kaya talagang, alam mo, I'm sure ni-research ka nila. Alam mo yon, pinag-aralan ang background ni Sir Erdy at ang kanyang kakayahan, kaya naman ura-urada. 'Di ba? Nung sinabi mo ang asking price, yes. Ganyan ang mga Pilipino dapat yung magsabi ka, eto ang worth ko, eto ang value ko. Correct. Actually, yung call na yan, pangalawang call na yon. Kasi nung unang call, that was year 2000, nasa ABS din ako nung time na yon, ABS-CBN. Nung una nilang interview sa akin, invite nila sa akin sa Pilipinas, merong agency na naghahanap ng mga TV engineers. Nung una, dinecline ko. Kasi yung asking price ko, not to quote, yung asking price ko, hindi nila kaya nung time na yon. Few years after, 7 years after, Wow. tumawag sila ulit sa akin. Same ba ito? Same company. Binalikan ka talaga Binalikan nila talaga. Ibig sabihin, ako. kinip nila yung record mo. Yes. Diba? Kinip talaga nila. Nabanggit mo, Sir Erdy, nag-ABS-CBN ka. Yes. Anong trabaho? Okay, I was the broadcast engineer then. We call it systems engineer. Ang unang entry ko before sa ABS. Ako na ngayon ang nanginig, ABS. Yes, ABS-CBN. Unang-una, I do the technical setup sa Technical Operations Center, yung upon entry ko noong 1995. I was headhunted from one section to another papunta sa News and Current Affairs. Yung nag-headhunt sa akin, yung talagang naging mentor ko sa lifetime ko, sa broadcast career ko. Siya talaga yung pumili sa akin. Sabi niya, meron kang capability na hindi pa na-discover ng ibang tao. Marunong siyang tumingin Opo. ng talent. And his name, si Sir Milo. Sir Milo talaga. Have mercy on his soul. Siya talaga yung nag-discover sa akin. Matyaga niya akong tinuruan. Kasi sabi niya, may nakikita ako sa'yo na hindi siguro nakikita ng iba. Nung pinul niya ako papunta sa News and Current Affairs, unang naging trabaho ko was audio man.
Ako yung taga-set up ng microphone, ako yung taga-set up ng basta audio man. So, ako yung taga-balanse ng boses ng ini-interview. Unang-una kong sinamahan was si Ces Drilon Wow. at that time. So, I was so starstruck kasi wow, si Ces Drilon ang kasama Yes, ko. oo Wow, nakikita naman. ko lang ito dati sa TV. From there on, nakita nila na nag-excel ako sa trabaho ko. Sabi nila, pwede itong maging systems engineer. Lipat nila ako papunta sa OB-Van. I was so overwhelmed nung nakita ko yung mga OB-Van kasi ang lalaking truck. Tapos komplikado komplikado talaga yung setup na andun lahat. So it's like pag tinurn on mo lahat, grabe, as in ma-overwhelm ka. At that time, I undergone training sa mga OB-Van and then immediately nakapag-cope naman ako kaagad. And yun, few years after, I think around 2 years after, I became the supervisor of the Rapid Deployment Unit team sa News and Current Affairs. From there on, dumating ang setup ng helicopter, Wow. ng, we call it Sky Patrol. Yeah. If you remember Ang that. mga, alam na, mga Yes. kaidara, Sky Patrol. Yung Sky Patrol. Kasama ko si Ricky Velasco noon, sila, yung mga news reporter, pero madalas si Ricky Velasco talaga yung nakakasama ko. Every time lumilipad kami, nung una, nag-aagawan kami. Sumakay ng helicopter kasi nga, wow, lumilipad ako. At kasama ko nakikita ko yung aerial view ng buong Metro Manila. At that time, syempre, sa una, masarap lumipad. Pero pag lumilipad ka pala ng 2 oras ng non-stop, Ayaw mo na rin. ayaw mo na after that, ayaw ka na kasi nakakahilo. Pagdating mo sa 9501, sa building ng ABS-CBN, pag landing nyo ron, as in groggy ang pakiramdam. Pagod kasi yung vibration ng helicopter talagang napakatindi. Tapos iikot, pag nagbabank yung helicopter from side to side, magbabago ng altitude. Talagang yan naranasan ko lahat. So, ginagawa namin dati yun araw-araw. Grabe yung experience. But it was fun. Later on, bumabalik ka pa rin papunta sa ENG Van Operations, which is yung OB Van ng mga news team namin sa RDU. Andun yung bakbakan talaga ang deployment. Kasi every time may tawag, let's say may sunog, let's say may hostage taking, let's say lahat ng klase ng news na mararanasan mo, nandun sa team namin, sa Rapid Deployment Unit team. Talagang napaka-stressful. So, kailangan lagi ka talagang handa. Lagi kang handa. Meron Ready. kaming mga daladalang mga sleeping bag kasi minsan madideploy ka bigla sa Mindanao. Yeah. Kung may nangyari. Opo, naranasan ko kasi that team also includes microwave systems engineer, satellite engineer. We function as one. Meron yan parang squad na tinatawag. So, pag sinabi na mag-deploy kayo papunta sa, let's say, sa Cotabato, kaming team na yan, mag-deploy papunta sa Cotabato, sasakay kami ng private plane ng ABS-CBN. Pagdating doon, set up kami. We will be there for the next coming 2 weeks, something like that. Minsan 1 buwan na andun. Lalo na yung naging gera sa MILF, Yes. sa Camp Abu Bakar. Yes. I was one of the satellite engineers that got deployed doon sa lugar na yon. And minsan pag natutulog ka sa gabi, biglang may sumasabog na, uy, ano yun? Nasa atin babanda yung sumasabog na yun? Kasi that time, nandun kami sa area ng war zone talaga. Though medyo malayo, but you can hear all those Gaano katagal situations. ka nagtagal sa ABS? 10 years. Oo, kasi sir, nakita ko yung growth at saka yung support din na ibinibigay nila sa'yo habang nakikita nila yung galing mo. From one department to the other. So, 10 taon din. Okay, yes. After nung 10 taon, doon ka na lumabas. Doon ka na nag-Singapore muna. Yes. Balik ng Pilipinas, pagkatapos Dubai na. Yes. Ilang taon na po kayo dito sa Dubai? Kailangan pa ba sabihin? Okay. Been here turning 16 years. Ay, okay lang. Pareho 16 tayo. years. Pareho tayo. Oo. Kasi nabanggit niyo dati. Oo, 16 2008, years. So talagang kami po dito ay mahal ng Dubai.
mahal po kami. Habang kami ay mahal naman ng Dubai, ibinabalik din naman namin sa kanila ang buong-buong pagmamahal. Kaya nga ang laging tawag ng mga Pilipino, second home namin ang UAE talaga. Yes, Sir, correct. di ba? Tama po. So, dito, kwentuhan mo naman kami. Kasi isa ka sa mga tao na nagbibigay ng inspirasyon. Bukod sa nagbibigay ng dunong, ng knowledge. Because you're always sharing sa ating community. Just the past week, nagkakaroon po si Sir Erdy ng mga sessions pagdating sa kanyang, ano po yung sinishare nyo ulit? So it's more Para about... hindi ako magkamali. Ano? yeah. It's more about videography, science of videography, and then about live streaming, about the basics of how to be a videographer. Meron din ako mga sessions about hybrid shooter. Ibig sabihin nun is pwede kang maging photographer at the same time videographer. Nagbibigay ako ng mga workshops through Nikon, Middle East and Africa. And yun, isa yun sa mga nagiging medium ko para I have this passion talaga to teach ever since. Ang ginagawa ko, mas nararamdaman ko na natututo ako lalo if nagtiteach ako. Actually, yung sinasabi nila, no, you have to embrace this mentor-mentee relationship. It doesn't mean that you are a mentor, ikaw lang ang nagbibigay. Actually, natututo ka rin sa mga mentee mo. Correct. Oo. So, sir, ilang taon mo nang ginagawa ito? Kasi, sa totoo lang ha, ako na yung magsasabi, not all sessions na ginagawa ni Sir, or di ba kayo isipin nyo, nako, gusto ko siyang kunin, kaya lang baka mahal. Alam mo yun? Sometimes may mga usapan naman yan eh. Alam mo yun? Hindi palagi. Lalo na kapag ang usapan natin ay para sa greater majority. Maraming mga matututo. Sir Erdy. Sige sir, i-share natin to. Paano, ilang taon mo na itong ginagawa? Ever since nasa ABS ako, nagtiteach talaga ako. Lahat ng systems engineer ng ENG Band Operations sa News and Current Affairs, nag-create ako dati ng program na lahat dadaan sa akin. Ang mangyayari doon, sisirain ko yung ENG van in purpose or OB van in purpose. Tapos i-identify nila kung ano yung sira. Alright. Kasi normally kasi pag nasa live operations ka kasi, hindi po pwede yung anong gagawin ko, sira yung ganito. On the spot pa lang, while hindi kami nagdi-deploy, meron kaming mga series of program na okay, sisirain ko yung ENG van, yung controlled risk ba. And then i-identify nila kung ano yung sira. Dapat alam nila. Exactly. Mentorship na yung nag-start from ABS kasi that time I don't know, it's my second nature talaga to teach people. It's innate in you. Nasa iyo talaga yon. When I came here to Dubai, sabi ko, gusto ko pa rin mag-share. So, hindi ko ma-penetrate dati yung community kasi wala naman akong mga kakilalang mga videography community, photographer community. So, ang ginawa ko, just to penetrate the community, nag-enroll ako sa isang school. Training center, oo. Just to say na, okay, gusto ko mag-blend. Alam ko na yung gagawin ko. Ang name ng school Kabayan. So, nag-offer sila ng mga photography course, videography courses. Ngayon, sila Madam Anel na yan, kung nanonood si Madam Anel. Anel, hi! Oo, yes, of course. Ano na yung pangalan ng school Ngayon, nila? it's Emirates Education Emirates Education, Center. yes. So, doon talaga ako nag-start para ma-penetrate ko yung community. Kasi nga, wala akong kaibigan, wala akong kakilala. I thought of, what if kung ganito gawin ko? So, nag-enroll ako ng mga photography course. Marunong na ako mag-photography, pero nag-enroll pa rin ako. Anong taon nito? That was 2015, something like that. 15 and 16. So nag-run 'yon for nung na-introduce na ako sa community. Dumadami na yung kakilala. Ang dami ko nang kakilala. Sabi ko, okay, kailangan ko na. Nag-set talaga ako ng time frame na sabi ko, after this, ganitong level na yung gagawin ko. Kasi no one knows me. Siyempre, ang pwede kong gawin is makipag-blend muna. And then later para may on, makakilala, exactly, may makaalam kung ano yung kayang gawin exactly, ni Sir Erdy. From there on, yun, na dumami yung kaibigan ko, na-realize nila na, ikaw pala, marunong ka pala ng ganito, ganyan. I don't say it out loud,
pagka meron lang akong nagiging close friends within the community, then they realize na, oh, may background ka pala sa TV broadcasting, meron ka palang, ganito pala yung expertise mo, then doon nila nalalaman na, okay, pwede tayo magkaroon ng project na ganito. Anong taon ka naman na involve at paano sa St. Mary's? Kasi po, sa Filipino community natin, sa St. Mary's, doon talaga siya naging known as Direk. Okay. Oo. Actually, yung maliit pa ako, bata pa ako, I was at the elementary education pa. Nagsiserve na talaga ako sa church. Dati na akong, another second nature yun nung maghanap ng simbahan sa akin para makapag-serve. Dati akong sakristan, naging lay minister din ako. Tapos ngayon naman, I'm actively involved naman sa multimedia ng St. Mary's. Pero before ko ituloy yun, madam, ang doon sa sinasabi, hindi ako nakilala actually sa St. Mary's as direct. Okay. Okay. Nung way back in 2016 and 2017 or 18 yata, if I remember it correctly, nag-create kami ng isang show sa Kabayan newspaper. Oh. Ang name ng show na yon was Kabayan Ngayon. Ako yung isa sa mga nag-conceptualize doon na okay, gawa tayo ng show na ang title is Kabayan Ngayon. So nag-newscast, kasama pa dito si Madam V, si Mr. Orly Gayeta, siya yung isa sa mga host namin, sila Jonalyn, sila JC. Sila yung mga host namin. At that time, doon sa Kabayan, merong ex-ABS na nakakilala sa akin. Si Cherry. Cherry, kung nanonood ka ngayon, hi. She recognized me. Dito si Direk. Sa ABS kasi, pag mga technical directors, na andun, ang tawag talaga sa amin was Direk. Oh. Sa ABS pa lang, tinatawag na kaming Direk. By the way, gusto ko lang linawin kasi marami ang breed ng Direk na tinatawag. Maraming breed ang directors. Merong film, Yes. merong theatrical. Sa akin naman, sa amin, is more on live broadcasting. Which is, I should say, isa ito sa pinakamahirap na trabaho. Bawal magkamali. Kasi pag bawal live. magkamali. Walang take two sa live. Oo. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, oops, take two. Ulitin mo yung sinabi mo. Hindi po pwede kasi live. Tsaka napapanood na talaga. Ito din. Exactly. At the Right moment, on the yeah. spot na it is live streamed. Doon kami, sa ABS pa lang, nahasa na ako on how to anticipate the movements ng camera, the way magsasalita yung host at saka yung guest. May mga timings kasi yan and it is where I am truly trained of. Doon talaga ako nahasa sa ABS. And then, when I was in Singapore, I had an opportunity din to sit on a real scenario. Kasi nung time na yun, nagkasakit yung isa sa mga technical director ng Singtel. Nagbo-broadcast sila, English naman ang Singaporeans. One of the newscast, sumalang ako. So sabi nila, we are really in need of someone. Hey, Ernie is there, come on, yala. Yala, sorry, it's Arabic. But, Yes, Singaporean. Singaporean. Ernie, lahi, come on. So, salang ako. And then, pagdating doon, I've done it with flying colors. Kasi they didn't know. Ang role ko noon was integrator. I create designs and solution. We were called the solution architect also. Pag nagde-design kami ng mga broadcast stations and then technical solutions, we are being called as technical architecture, solution architect, as we say, solution architect. So that time, marami ka pa palang pwedeng gawin, sabi nung Singtel at that time. So after that, yun, I became one of the regular directors doon sa news Pilipinas pa lang, direct na. Yes. Nung may nakakilala sa'yo dito na ex-ABS din, direct na. Tapos nagtuloy-tuloy na. Kasi nakilala ko po si Sir Erdy, direct na ang tawag sa kanya na nakakarami. Ano? Pero totoo po yun. Palagi po siya, lagi nasa likod. Alam niyo kung bakit? Na-interview na ako ni Sir Erdy way back 2019. Correct. Oo. Hindi nagpakilala. Siya pala yung gumawa ng isa sa mga
video noong 2019 na Philippine Independence Day celebration natin sa World Trade Center din. Yes. Pinaalala lang niya sa akin, Direk, ikaw pala yun. Yes. Diba? It was, I created, I made 3 videos at that time. Same day edit. Yes. Nandun yung talaga as in, walang pahinga yon. Ang mga shooters ko noon, meron kaming 6 shooters, ako yung pang-7. Ginawa namin yun on a same day edit. 3 video ang ginawa ko nung time na yon. Thanks to my shooters, sila Joff, sila Bon, sila... I think yes. si Jonaline. Hi, Jonaline. Siya ang hi, nag-interview JC. Yes, sa si akin. JC, Tama, di ba? yes. Oo. So, balikan natin ang Buhay St. Mary's ng multimedia. yes. Kasi po, very dedicated. Simula nung nakilala ko, nagkaroon uli kami ng koneksyon ni Sir Erdy. Talaga namang ang kanyang linggo ay hindi mo magagalaw. Dahil po sa dedikasyon na magsilbi sa ating St. Mary's Church dito po sa Dubai. As I said a while ago, talagang second nature ko ang mag-serve ever since nung maliit pa ako at bata pa ako. Nung time na yon, that was 2017. Nung nagsisimbang gabi kami, sabi ko, parang I think pwede pang mag-improve yung audiovisual presentation ng simbahan. Iba talaga kasi yun yung linya niya eh. Exactly. So, yung utak niya habang nasa simbang gabi, lumilipad. Exactly. Meron pa pala pwedeng i-improve. The next day, nung family ko, nandun kami sa isang sulok ng simbahan sa grounds. Kasi maraming tao. Normally, simbang gabi is attended by 30,000 people at that time. That was pre-pandemic. Talagang sobra, siksikan, ang dami ng tao. Nung una, di nila alam kung anong gagawin sa akin kasi nag-approach ako, hi, gusto ko pang mag-volunteer. Okay, anong meron sa'yo? So sabi ko, ang una kong naging entry sa volunteerism sa St. Mary's was marunong ako mag-video. May dala akong camera. Following day, may dala akong DSLR camera. And then sabi ko, pwede ako mag-shoot. And then after that, they trusted me. And then the rest is history kasi ako na rin yung gumawa ng mga video highlights ng Simbang Gabi since 2017. Ako rin yung nagpauso ng masayang Simbang Gabi. So, every time gumagawa ako ng highlights video, kasi gumagawa ako ng highlights video since 2018 until 2021, 2019 kasi nagkaroon ng pandemic noong 2020, hindi natuloy yung Simbang Gabi. From there on, ng 2018, gumagawa ako ng 9 na video, same day edit. Ako yung nagsushoot, kasama ko si Bon, 2 kaming nagsushoot. And then after ng Simbang Gabi Misa, i-edit ko para kinabukasan yung misa ngayon, bukas ipapalabas ang highlights. So yung highlights video na yun talagang inaabangan palagi. No? So nasabi ko, nakapag-conceptualize ako ng idea na sa dulo ng video dapat merong masayang Simbang Gabi. So yung crowd naging excited sa greetings ng video. So ang nangyari, pag nakikita ko ng mga parishioners, si Masayang Simbang Gabi, andyan na. so Bukod sa direct, may Masayang Simbang Gabi na pangalan. Exactly. Sabi sa akin, andito si Masayang Simbang Gabi. Huwag mo kaming kalimutan, ha? I-cover mo kami mamaya sa greetings ng Masayang Simbang Gabi. I'm pretty sure marami ang nakakapanood nito. Kasi kung titingnan namin yung footprint ng mga videos, talagang ang dami nang nanonood ng Saan naka-post ito sa St. Mary's, sa mismo? Facebook ng St. Mary's Church. Philcom, we call it SMCC. Ang dami mo na rin pinagdaanan na iba't ibang mga, how do you call that one? Filipino parish priest ba sila? Yes, Oo. yes. Nagsimula kay Father, actually ang inabot ko si Father Chito. Ay, Father Chito, yes. Si Father Chito. Hi, Father Chito, if you're watching. Napakagiliw, laging nakangiti. Ang isa doon kasi they gave me that privilege to creatively work with them at that time. Mas na-inspire ako to give the best that I can
para makapag-share ng knowledge. At that time, wala pang hindi pang malaki ang grupo. Actually, wala pang multimedia at that time. Ang multimedia noong time na yon ay nagko-compose lang ng mga writers at saka mga Facebook social media admins. Nung pumasok na ako as one of the volunteers, na-create na yung team ng videography. Meron na ring photography at that time kasi native na talaga ng Philcom ang photography team. Pero nung time na yon, konting-konti ang videographers. Hanggang sa nagkaroon na ng live stream, lumaki na yung grupo as in, sa ngayon, it's a full-fledged team, production Ilan ang team. meron ngayon sa multimedia team ng St. Mary's? Siguro nasa mga, most probably in total, siguro nasa mga 80 katao. Kasama na, of course, kasama na yung buong puwersa ng, if I'm not mistaken, around 80. Kasi ang mga active nasa mga 40 something. Normally, nagiging lumalakas ang puwersa pag nagkakaroon ng simbang gabi kasi ito talaga yung nangangailangan ng matinding coverage. Gusto kong magkaroon ka ng pagkakataon kung paano mo ma-inspire palalo yung may mga ibang tao na baka naguguluhan. Kasi nga, ang daming passion eh. Alam mo yun? Pwedeng, ay nako, eto ba talaga ang aking tatahaking landas? Photography ba? Videography ba? O yung trabaho ko talaga, baka nurse siya. Alam mo yun? Or baka nasa restaurant siya or businessman siya. 'Di ba? Pero paano na magbi-blend at magkaroon ng balance sa katulad na nakikita na nakararami. Katulad ko, kitang-kita ko kung paano ka magbalanse ng lahat. Ibig sabihin, hindi mo nakakalimutan, syempre, number one, si God, family, alam mo yon, yung trabaho mo, Correct. yung passion mo sa community, hindi, parang pantay-pantay sir eh. Kasi nag-e-excel ka sa lahat eh. Paano? Time management, I should say. First, of course, family. Family talaga importante sa akin. That's why I stay here with my family sa UAE. And second, of course, huwag mong pababayaan yung unang-unang source ng as bread and butter, which is yung trabaho natin bilang OFW, bilang expat dito sa UAE. Kasi yun, kaya ang nangyari doon, kung mapapansin niyo ma'am sa history ng as a timeline, it took time for me na mag-volunteer. Kasi from 2008, nag-volunteer ako, na-involve ako sa multimedia back to videography, photography, 2015 na. It took time for me to go back to my passion kasi nga I need to make sure na stabilized yung work ko. As an engineer sa telecoms company dito sa UAE, kailangan kasi unahin mo muna, kailangan pag-aralan mo yung bawat galaw. Kasi dito sa company, parte ako nung time na yun ng planning and research and development ng buong IPTV system ng company na to. Every day, it's like everything is new every day. Kasi ang technology, fast-paced ang projection niya. It's like a moving train. Hindi ka po pwedeng maiwan. Pag hindi ka sumakay, maiiwan ka. You always have to go along with the new technology. Tsaka open sa new learnings. Exactly. That is where I mastered my teachability. Para sa akin, I always stay teachable. I always like to learn. Kasi nung nasa planning and development ako and research, lagi akong nag-aaral, laging may basa, kasi laging may bagong technology dumarating. So you always have to be at par with the rest of the employees, with the rest of the colleagues. Kasi nga, pag naiwang ka, as in, pag may conversation with the rest of the other engineers and people around, alam mo ba yung ganito? Alam mo ba yung ganyan? Alam mo Pag ba wala yung... kang maiambag. Wala kang maiambag, parang maiiwan ka sa, sorry for the word, maiiwan ka sa kangkungan. So, that's the reason why na-delay ako bumalik sa passion ko. 2015 na.
So nag-adjust ka muna Yes. lahat nung nakuha mo na yung pacing Yes. ng Correct. tuloy-tuloy yung new learning. At the same time, kaya mo nang sumabay na Correct. magbigay din ng oras mo sa community. Correct. That time naman, nung bumalik na ako, I made sure na hindi maapektuhan yung trabaho ko. As I said a while ago, time management is very important. Paano ko ginawa yon? Of course, sabi ko nga, meron tayong 24 hours sa Yes. isang araw. So 8 hours to 9 hours, maybe 10, is allocated for our job. The rest, anong gagawin natin? Especially during the weekend, meron tayong 2 days off. That time sabi ko, ano kayang gagawin ko? Sabi ko sa wife ko, I need to go back to where I really want to be, which is yung pagbo-volunteer ko sa church. And she said, okay, go ahead. Kung kaya naman ng oras mo, then go. Very helpful yun, pag may supportive ka talaga na Yes. partner eh. Totoo yan. Kasi nga, I think that's the reason also why nag-excel ako sa iba't ibang dimension ng career ko was because I have a very, very supportive wife. Lahat, pagdating na sa trabaho, pagdating Sana sa all. bisyo, I mean bisyo sa mga gears, sa camera, Oo, kasi Yan. mahal. Hindi biro ang magkaroon ka ng isang camera na maganda. Correct. Mahal ang mga gadgets. Correct. Mahal ang mga, lahat halos ng gamit nyo Correct. ay expensive siya. Alam mo yun? Kahit ako kapag ako, nakikita ko na, no, yung mga, tawag ko doon mga toys. Kasi makikita mo sila para silang mga bata, pag may mga bago silang mga gamit, grabe talaga. 'Di ba? Sir, maraming salamat sa buhay mo. Ikaw ay isang inspirasyon sa maraming tao. Bukod sa ikaw ay talagang respetado sa larangan mo, ikaw ay talagang tinitingala at nakikita ko na masaya silang kasama ka. Kunin ko ng pagkakataon na magpasalamat din sa iyo dahil si Sir Erdy po ay isa sa mga leader natin sa community na siyang nangunguna sa ating Philippine Independence Day celebrations. Simula last year, kaya naman po ang ating celebration ngayon ay kailangan mataas na yung level kasi hindi pwedeng bumaba dahil ang broadcast natin na team, ang live team natin, ang videographers natin, ang photographers natin, headed by Sir Erdy. At ang kanyang, anong tawag doon, sir? Yung quality, hindi pwedeng bumaba eh. So sir, maraming salamat sa pagbigay mo ng oras sa amin. Alam kong sobrang busy, pero blessed tayo eh. Gusto ko naman yung last words mo kung paano mo nabalanse ang buhay mo kasi isa ka sa mga tao na bukod sa respetado, tinitingala talaga sa lahat ng aspeto. Maganda yung sinabi mo kanina na time management, di ba? 9-10 hours of our everyday napupunta sa trabaho. Pero yung natitira doon at iba ang istorya ng single, iba rin ang istorya ng may asawa. 'Di ba? So yung payo, baka naguguluhan sila. Kung ano yung ngayon, passion nila, 'di ba? Gusto kong mag-photography, marami diyan eh. Or gusto ko maging baker, pero nurse ako. Alam mo 'yon? Correct. Gusto ko maging video editor, pero nasa ibang larangan talaga ako ngayon, 'di ba? Kasi si Sir Erdy ay isa sa mga nilalang na naging na-bless siya. He's doing things na talagang gusto niya. Correct. Pwede ko lang masabi sa lahat ng mga viewers natin, advice na rin sa mga gustong sundin ang kanilang passion. Yun nga, first and foremost, time management talaga. Stay productive. Kasi normally, sometimes, nagkakaroon tayo ng wastage of time. Pagkabalik natin galing sa work, either we go out, we walk around, we just do nothing at all. Yung iba naman, marathon ng movie, mag-binge watching ng kung ano-anong movies. Ouch! Sorry. K-drama ba ito? Meron akong book na i-recommend kasi this actually triggered me to do something. And nirigalo itong book na to ng wife ko eh. And thanks really to my wife. Kasi nung nirigalo niya itong libro na to sa akin, ito yung parang nag-open sa akin ng dimension na I really need to go back to my passion. Nung nirigalo niya sa akin itong libro na to, 3 libro yon na maliliit. Yung The Science of Being Rich. Medyo luma na yung libro na yon but it's really effective. And then pangalawang libro is The Science of Being
Great. And the third one is Hulaan ko, The Science of. okay. Sige, The Science of. Yeah, that's correct. Yes. The Science of Being Well. Wow. So, The Science of Being Rich, Being Great. and Being Well. Nung binasa ko yung mga libro, actually, napakabilis lang basahin kasi hindi naman siya makakapal na libro eh. But, nung natapos ko silang basahin, it opened up some sort of dimension and portal sa pag-iisip ko na sabi ko, yes, I think it's just a matter of declaring it to the universe na kaya mong gawin yung gusto mong gawin. Ang galing, no? Kasi parang nandun lahat ng elemento ng buhay. Correct. Rich, great, and well. Correct. Parang gusto ko din siyang basahin to. Highly recommended. It's really effective. It's one of the best books that I've ever read. Marami akong mga libro. Yung wife ko kasi every time nagbe-birthday ko, may librong binibigay sa akin. Every birthday ko, nagbibigay sa akin ng libro. So, and I enjoy reading. Lalo na yung hardbound na libro na nararamdaman mo yung crisp ng paper. It's just naging habit ko na rin magbasa ng mga librong ibinibigay sa akin ng wife ko. Ayan, so maraming salamat po, Sir Erdy, for sharing your life. Maraming salamat Bless din, Madam. you more. At maraming salamat sa inyo. Alam kong bukod sa marami kayong natutunan, ay na-inspire kayo kung paano nga naman magbalanse ng buhay si Sir Erdy. Kahit ako ang dami patama nasaktan. Pero natuto, 'di ba? Yun ang mahalaga, marami tayong natututunan sa bawat episode natin dito lang sa Kwentuhan with Mommy J. See you next time!